mga maglilipat ng titulo, ito po yung step by step naman na gagawin nyo. Una, pupunta kayo, let's say, tapos na, hawak nyo na yung mga kaukulang dokumento, gaya ng deed of absolute sale na notaryado, yung kopya ng titulo, yung owner's copy, yung certified true copy ng title, yung certified true copy ng tax declaration na nakuha nyo naman sa assessor, yung certificate of no improvement. Pag nakuha nyo na lahat, nasa inyo na yung mga dokumentong ito, ang una nyo gagawin is pupunta na po sa BIR. Bakit po? Anong gawin nyo doon? Para mag-secure ng e-car o yung Electronic Certificate Authorizing Registration. Para po ma-secure nyo yun, kailangan nyong bayaran yung CGT at DST. Halimbawa, yung property revenue list, yung normal transactional, hindi ito pamana, hindi ito dinonate, yung normal bentahan ng lupa na malinis yung titulo. So, bayaran nyo yung DST na 1.5%, yung CGT, bayaran nyo muna doon sa BIR. At ang unang gawin nyo dyan, papunta kayo sa ONET, one-time transaction. Pag pupunta kayo sa BIR, may doon linya, mayroon dong one-time yung ONET, one-time transaction, meaning ng BIR doon, para po kumuha. Siyempre, dala nyo na yung mga dokumentos, yung original plus photocopies, kukuha kayo ng ONET number dun sa guard, papasok na kayo sa BIR, RDO na kung saang RDO man yan, then magpapakompute. Ang purpose nyo din is magpapakompute ng CGT at DST. Kapag nakomputan na kayo, pupunta po kayo online, mag-online kayo para kumuha naman ng yung sa BIR form, ipapasok nyo na sa, or pupunta kayo sa labas ng mga RDO, mayroon dong mga computer shops, sabihin nyo lang, ito ko yung computation ng aking CGT at DST, alam na po nila yung kanilang gagawin prior to pagpunta nyo doon sa bangko para bayaran yung computation. Yung computation kasi usually, binibigay nila ng manual, then i-ano nyo siya sa online. Tapos yun naman yung printed online computation sheet, yun naman po yung dadalhin nyo sa Land Bank, sa PNB, kung saang bangko man kayo pupunta na magbabayad. Halimbawa, tapos na, nakuha nyo na yung printed online computation, pupunta na kayo usually naman sa Land Bank, binabayaran. Kapag bayad na sa Land Bank, babalik kayo doon sa BIR para naman i-surrender, i-submit yung official receipt, yung dalawang form na pinagbayaran yung DST, tatlong form yun. Actually, pinagbayaran nyo ng DST, CGT, tsaka yung filing form fee. Tapos, sasubmit nyo, bibigyan kayo ng BIR, ng claims tab, claim slip, kung saan nakalagay doon kung kailan nyo po pwedeng kunin yung inyong e-car. Usually, nagtatagal yan ng mahigit isang buwan, pero depende rin po sa naglalakad. Pero by the books, of course, more than a month, hanggang 45 days, minsan inaabot pa ng 3 months. Depende po sa naglalakad. Pero sa amin po, kasi nga kami ay trabaho sa isang real estate developer, mayroon po kaming shortcut. Ibig sabihin, paano ko ba sasabihin sa inyo, mayroon po kami tinatawag na representation or facilitation na para mapabilis, para ma-expedite yung pagpo-process namin ng aming mga dokumento. So let's say tapos na po kayo sa BIR, nakuha nyo na yung e-car, na issue na, 45 days na lumipas, ito na, nakuha mo na yung certificate authorizing registration kasi bayad ka na nga sa mga buwis. Pupunta ka naman ngayon sa Treasury Office, sa munisipyo or sa City Treasury Office o sa Municipal Treasury Office para naman mag-secure ng transfer tax. Pag nakuha mo na yung transfer tax, pwede ka nang dumiretso sa Registry of Deeds, bit-bit ang inyong mga dokumento para naman iparehistro na yung titulo, mailipat sa iyong pangalan. So, yan po unang pupuntahan mo is BIR, then pupunta ka sa LGU, sa Treasury, para mag-secure ng transfer tax. Then kapag natapos yun, pupunta ka na po sa Registry of Deeds para i-file na po yung registration. Tapos kapag lumabas na yung bagong titulo, pupunta ka na po sa huling hakbang, pupunta ka na naman sa assessor para naman na mapalitan yung lumang tax declaration sa bagong tax deck under your name. So, ayan lang po, Sana po may natutunan kayo at sa mga susunod kong video, himay-himayin po natin yung ibang tanong ng ating mga kabayan tungkol